Alright, so ang tanong natin, bakit pa tayo gagamit ng Spectromax L? So, ginagamit ko itong Spectromax L kapag malala na ang sipon ng aking mga manok. Okay? Within 5 days at kailangan ang inject natin ay 8 ml. Okay. So, kailangan malinis din to. So, maaaring magtanong din kayo kung gaano to ka-effective. So, sa mga manok ko, proven and tested ko na effective talaga ang paggamit itong Spectromax na to. Yung halos malala ng mga manok na hindi ko agad-agad napapansin. So, malaking tulong tong Spectromax. Okay? So, ito yung syringe. Nagagamitin ko para sa mga manok ko. So, ito rin ang aking manok na rooster na malala yung sipon. Isa itong Wyandotte. Pumayat na siya actually and hindi masyadong nakakalakad kasi wala nang gana kumain. Kung kaya naman, eto. So, within 5 days ko to ibibigay sa kanya. Wyandotte. No. Ano ba? Wait lang. So, sabi ko, 8 ml ang kukunin ko. Here. So, I have here 8 ml. Ayan. So, para mas okay. Oh! Aray ko. May lakas pa man din. So, hindi ko to nagagawang mag-isa. Kung kaya naman, kailangan ko ng assistance ni mama para ma-injekan ko ang aking isang manok. So, pitcho ang hahanapin natin para sa pag-inject sa kanya. Okay? So, sabi natin, kailangan sa may pitcho, yung may laman na part, dun dapat natin i-inject ito sa kanya. So, maingat. So, huwag na natin patatagalin pa. So, after natin i-inject, kailangan i-massage natin. Sabi daw, isa sa pwedeng epekto nito after mangangati ang manok. So, yan. So, actually, pangatlong inject ko na ito sa kanya. Mamaya ipapakita ko pa sa inyo kung paano ang pag-inject sa organ manok. So, ito, again and again. So, isa siyang Wyandotte. Gumaan na siya halos. Hindi masyado hindi masyado gumagalaw ito. Kasi nanghina na nga siya. Okay? So, sabi ko nga, tagsipon ngayon panahon ang aking mga manok. So, isa pa sa binibigay ko sa kanila, itong tinatawag na Doxilac. Effective dun to sa kanila. Yung Spectromax kasi binibigay ko yan sa mga hindi na masyado kumakain. Pero itong Doxilac na ito, effective din to sa kanila. So, 3 days ko itong binibigay sa kanila, 2 hours before sila kumain. So, ganun lang kabilis ibinibigay sa kanila. Kapatang ko? So, washing of my hands kanina. Kasi another manok na naman ito. Isa itong Decalb. 4 months old na tinatawag. Halos payat na. Halos payat na ang bebe. So, kailangan mo din mag-take ng, sipunon. Wash. Okay na. Tara! Another Decalb. So, pinagsama-sama ko na ang aking mga manok na merong sipon. Ayun pa, may isa pa, may rear pa. Kukunin ko din yon.
Ah, so, tansyahan lang ang pagpapainom sa mga manok. Ay pagsusubo. Okay? So, we're done na sa pag-vaccine or pag-inject sa manok na may coryza na, may malala ng sipon. Okay? So, keep it. So, sa isang araw, binibigyan ko sila ng 8 ml. Okay? So, tago muna natin yung safe. So, may pinaglalagyan ako ng isang lugar para sa mga gamot ko sa aking mga manok. Okay? Basta tatandaan natin, yung Spectromax na to, gagamitin natin for 5 days sa manok natin. I-inject natin. And usually ako every morning. Effective to, promise. Another one is itong Doxylac. Pag hindi mo masyadong malala, 3 nights ko naman to binibigay sa kanila. Or 3 morning. So, depende. Kapag nag-start ako morning, so, yung 2 consecutive pa na gagawin ko is, kailangan morning ko din yun ibibigay sa kanila. Okay? So, that's it. Thank you for watching and sana ay makatulong yan sa inyo para at least makasurvive pa ang inaalagaan ninyong manok. Same with me. Kasi sayang naman ang ating pag-aalaga sa kanila kung mamamatay din lang naman. So, sila na ang aking mga manok na may mga sipon ngayon. Kailangan kasi i-separate ko na sila. Hello, kaya pa? So, tiwala lang makakasurvive sila kasi ginagamot ko na sila. Basta yung importante kumakain sila. Okay. So, bakit ba kasi kailangang i-separate ang may mga sipon na o may mga sakit para syempre hindi na makahawa pa sa ibang mga manok and hindi na lumaki pa ang problema. So, once again, sana ay i-share nyo ito sa iba, subscribe, and para makapag-follow pa kayo ng iba pang i-upload ko para sa mga manok natin. Thank you so much!